Yo, sa mga D-Wire, so meron na naman tayong i-repair na speaker. Ito yung Lightning Lab na RM6 pala, sorry. Ito yung pinakang unang model ng RM6. Ayan, yung wala pang butas yung likod, wala pang cooling system para sa kanyang voice coil. Ayan. So, sunog na siya. Chinek ko yung kanyang voice coil. Wala nang follow ng ano. Tingin ko sunog na talaga. So, kailangan lang natin palitan dito. Voice coil, damper. O, pagka naman yung damper phone, tsaka yung takip. So, yun lang. So, repaint na din na. Kailangan pa natin i-repaint. Parang hindi naman kailangan i-repaint. So, yun lang. Palit lang siguro nun. So, yung voice coil niya, medyo mahirap tanggalin dahil matikit. Pero gamitan nyo ng blower. Parang okay pa naman. Siguro maputol lang to. Yung isa sulit talaga. Pero ito parang okay pa. So from mid-range, gagawin na natin siyang woofer type. Kaya ganitong phone na yung ipapalit natin. Tapos yung kanyang voice coil, instead of 4 ohms, itong 8 ohms ginawa natin 6 ohms para medyo malalim din ng konti yung excursion niya. Merong laro para sa bass. Kasi nga gagawin din na natin siyang full range, hindi na siya basta mid-range lang. So kailangan natin ng pang-align. Matangkad na voice coil. Detail. Oh no, nagmuto ko pala lagyan na lang din. Nabili na ng pandikit yung pero okay lang. Kasi naman natin dayain na lang. Kita lang natin lagay. Isa lang yung lagyan natin kasi basa pa naman kaya okay lang, didikit naman yan. So yung voice coil, lihain niya yung magnetic wire para siguradong may connection kasi enamel wire yan or may varnish na coating yan. Hindi lang kasi so bago niya epoxy, after natin hinangin, check the continuity. Meron, baka maya wala palang connection So then 6.2 ohms. Tsaka natin lagyan ng epoxy. Kasama niya na epoxy yung yung pigtail at tsaka yung voice coil. Para hindi pumapagkakalpak.
So, patungin lang natin mga 10 minutes bago natin ilagay yung dust cap at tanggalin pang align. Pag sobra, putulan na lang natin. Same process lang dito sa isa, hindi ko napapakita. Ay, ganda na ito. Nasabit. Oops. Okay. So ayan mga day wires, natapos na natin. Okay. Nasabit. Lagyan na lang natin yung surround. So ayan na mga day wires, testingin na natin, nilagyan natin sa box para ma-appreciate natin kung na-attain talaga natin yung hinahabol natin tunog na magka meron ng woofer type na bass, yung mid bass. So remix lang para iwas copyright tayo. Gamit nating amplifier, mahina lang kaya hindi pa maibigay yung full potential power niya. Nalagyan natin ng tweeter para ma-appreciate natin. So, dahil nga naging woofer type na, hindi na siya ganun ka-mid-range yung tunog pala niya, no? Hindi na ganun kaklaro yung boses niya. Talagang, kumbaga sa pang-component speaker, yun. Lagyan lang natin tweeter para mas maganda. Ayan, may tweeter na. Subukan natin sa medyo love song. So baka nga pala tayo makapiright, kaya acapella na lang para tingnan natin kung yung sigaw niya is medyo klaro pa rin kahit naging woofer type na siya. So yun, okay na rin naman. Kung napanipis lang siguro itong cone nitong ginamit natin, medyo lalabas pa ng konti yung pagka mid-range niya. Makapal kasi, parang pang subwoofer na talaga or woofer type na talaga Pero ganun pa man, okay na. Hanap tayo ng magandang iterno dito na pang 3-way. Kasi parang bala kong 3-way Meron talaga mid-range para buo ang tunog. Tapos isang subwoofer. So ayan, maraming salamat sa patuloy yung pagtutok. Sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin bell button para maging updated kayo sa aking mga binablog. So salamat sa patuloy yung pagtutok.